Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Siyempre, meron na naman tayong pag-uusapan mga kabayan. Etong bagong tagapagsalita, no? May bagong tagapagsalita na mga kabayan ng Office of the Vice President. At ang maganda dito mga kabayan, ito pala ay dating undersecretary mga kabayan or dyan nagtatrabaho sa DTI mga kabayan. Yung si Attorney Ruth Castillo. Under by administration mga kabayan ni Bungit. Pero bakit ito'y umalis mga kabayan sa dyan sa trabaho niya no bilang isa dyan sa DTI mga kabayan. Yan yung ating alamin mga kabayan, bakit siya nawala diyan. Bakit siya umalis sa administrasyon ni Bungit. At pangalawa mga kabayan, naipaliwanag din dito no ni Attorney Ruth Castillo yung patungkol diyan sa unmodified no na resulta diyan sa COA mga kabayan. Patungkol sa mga paggastos ng Office of the Vice President. At pangalawa, itong kay Senator Bato, mga kabayan, alam niyo yung nangyayari ngayon, no, kay PRRD, no. Talagang masasabi natin, mga kabayan, na kumbaga, parang inano nila, kumbaga, itong nangyayari ngayon, paghihiganti, mga kabayan, kumbaga, hindi na to yung sinasabi nilang justice, no, kasi nakita naman natin, mga kabayan, dapat nga yung ganyang edad, no, yung ganyang edad na 80 years old, dapat yan, mga kabayan, na kumbaga pinauuwi na lamang. Tama yung sabi ni Senator Bato, no? At pangalawa, nasabi din niya dyan na may last will na si PRRD mga kabayan. Abay mukhang nagpapahiwatig na ang ating dating Pangulo mga kabayan. So yun yung ating mga pag-uusapan. At syempre maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe. At syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share, magbigay din kayo ng inyong komento sa comment section mga kabayan. Napanggan natin itong si Attorney Ruth. Ma'am, good morning. I just want to be clarified because the COA in its website says that an unmodified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit, nor were there no uncorrected misstatements as the year end. In fact, in 2023, I believe the OVP, as you mentioned, also received an unmodified opinion, and yet the COA flagged the low budget utilization for the Magnegosyo Kaday program, and it also flagged several deficiencies in the Pagbabago campaign. My question, what changes were made in terms of the absorptive capacity of the OVP as well as the implementing rules of the Pagbabago campaign to make sure that the former irregularities flagged by the COA, despite the unmodified opinion, will no longer be flagged in the future? This is for 2023. Okay, we are right now on the audit annual report for 2024. So if you want to know about 2023, we'll get back to you. No, ma'am. I wanted to clarify my question. What changes were made in the implementation of the program to make sure that the things that were flagged in the 2023 utilization were no longer an issue in the 2024 budget? Okay, so for the 2024 budget, there are also some observations made by the Commission on Audit, similar to what was done in 2023. And of course, the manual of operations for these programs, like the Magnegosyo Kaday, are always revisited and then improved for the following year. And that's what we're doing now. As a matter of fact, also in the 2024 annual audit report, there were still some observations that the office is given 60 days to submit the corrections or whatever remedial actions were taken by the Office of the Vice President. But notwithstanding these observations, the final opinion of the Commission on Audit remains to be the unmodified opinion, because these observations are maybe not, I don't know if minor is the correct word, but it means that the observations can still be corrected and do not actually affect the entire presentation of the financial statements. Okay. Follow-up Last two questions, sorry, please. follow-up question lang po. Why were you so keen on applying to the OVP for any position? And can you give us an update on the status of your exit with the Marcos administration, particularly after you were placed on floating status with the DTI? Para lang po walang naging floating pala to mga kabayan. Oh yes, of course. What was your term? Why was I so keen on joining the OVP regardless of any position? Okay, so let me begin by saying that I left the Department of Trade and Industry in December 2023. And yes, I was placed on a floating status for, how do I say it? I was head of I was undersecretary for the Consumer Protection Group, and I did something that any honest working official in the government will do. And I was put in hot water for that. And so I was floated, and then I eventually left the department in December, several months after. And So, ayun mga kabayan, kaya pala rin naging floating, no? Natanggal, hindi kasi yung mga kabayan pwede yung diretso diyan sa pagtatrabaho mga kabayan at malinis sa administrasyon ni Bungit.
Kaya ito yung na-uploading mga kabayan at napag-initan. Kita mo mga kabayan, pagka ikaw ay matuwid, no? At nagtatrabaho ka ng matino, kumbaga talagang hindi mo pinalulusot yung mga pagkakamali na nangyayari sa iyong nasasakupan, mga kabayan. Pag-iinitan ka nitong mga to. Ayaw kasi ni Bungit mga kabayan ng matuwid. Ikaw, puro palabas lamang yung sinasabi niya na dapat ay magtrabaho ng maayos at sumusunod sa batas mga kabayan at tama dapat ang ginagawa. Pero ito, tama ang ginagawa mga kabayan, naging floating, no? Kaya pala rin umalis diyan. Lipat na lang tayo kay Vice Presidente at ito talaga ay masasabi natin nga kahit na siya nagsusolo, lagi siyang pinag-iinitan, lagi siyang sinisiraan. Talagang tuloy mga kabayan ang pagtatrabaho. Tuloy natin. And me being keen on being the spokesperson of the Office of the Vice President is my way of returning or giving back to the country what I know it deserves and what I know that it needs. It was not a good separation for me from the department because I was doing what was right and I was doing what the country needed. So that's the story. Last two questions. Jason. Last two questions. Jason po ng SB News. Ma'am, nag-uusap na po kayo ng Vice President Sara Duterte at ano yung feeling niya sa iyo bilang spokesperson po ng Office of the Vice President? The instructions are, number one, I am not an attack dog. Yan. So not being an attack dog, I will not go on the offensive. I will just report. I'll be straightforward, report on what message the Office of the Vice President needs. And that's basically it, actually. No other instructions. Well, of course, except that I will need to be firm when I need to be firm, but I need to be soft as well when I need to be soft. So. Yan naman talaga dapat mga kabayan ng ang tagapagsalita ng isang ahensya, no? Dapat hindi katulad nung lagi na may pahaging mga kabayan sa dating administrasyon, laging may pahaging dito sa mga Duterte, 'di ba? Ito dapat ganito yung dapat ganito yung tagapagsalita ng isang ahensya mga kabayan, hindi yung bibirada ka ng kung ano-ano, magpapalabas ka ng kung ano-ano pang mga sasabihin mo na hindi naman na, kumbaga, angkop dun sa mga itinatanong nung nagtatanong sa'yo. Kagaya ni Auntie Claire na laging merong segue mga kabayan, dadalhin niya yung usapan dun sa dating administrasyon. 'Di ba? Ito tingin ko mga kabayan maganda, no? Magiging maganda ang posisyon nito dito sa Office of the Vice President na tagapagsalita at mas maganda 'yon, maka-clarify, no, yung mga magagandang nagagawa ng ating Vice Presidente at naiulat, no, sa mga Pilipino kasi sa nakikita natin ngayon mga kabayan ng Vice Presidente, walang tagapagsalita na kung saan iahayag, no, yung mga nagagawa niya o natatrabaho niya mga kabayan. Responsibility as the spokesperson, pero may pressure po ba sa inyo? Pressure in what sense? Sorry. No, because I believe in the leader, and the leader can handle it herself, right? I'm just a support staff, backup cheerleader. Yeah, but I've been there, I've done that. So, but this interview is really not about me. It's about the Office of the President. So, maybe we can go back. Okay, thank you po. Tawad ba? Last pa. Jason, okay. Hello po, ma'am. Just want to clarify, under the proposed 2026 budget of the OVP, will the OVP still be seeking confidential funds po? No, ma'am. Hindi na po. Kung gusto nila magbigay, okay, pero hindi na po hihingi ang Office of the Vice President. Okay. The last question. Hindi na talaga hihingi yan mga kabayan. Madadala-dala na yung ating Vice Presidente. Ay lagi diyang nadali mga kabayan sa sa confidential funds na yan, diba? And dapat talaga yan, wag nang humingi mga kabayan. Napakinggan muna natin, medyo okay to mga kabayan, itong bagong tagapagsalita ng Vice Presidente. At I think, no, na knowledgeable to mga kabayan. At ito yung mga dapat inuugali mga kabayan ng mga abogado o edukado na tao mga kabayan. Ganyan dapat, hindi yung katulad ni Auntie Claire. Sino pa ba yung mga tagapagsalita dyan? Yung maangas diyan na tagapagsalita ng prosecutor. At saka yung si Princess mga kabayan. Anyway, pakinggan natin to si Senator Bato, no? And then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulong. Yes. So, sa tingin nyo, ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yan? Well, it's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa.
for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na sa pag-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto niyo mapauwi siya? Yes. Oo. Yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. May concern yung mga victims kasi daw ma-impluwensya pa rin ang mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ano na matatakot na hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Kaya nga naman mga kabayan, parang minamahina nitong mga ating Pangulo. Parang ginagawa ninyong inutil ang ating Pangulo at hindi kayang bigyan ng proteksyon yung mga sinasabi ninyong witness diyan sa sinasabing EJK. Di ba mga kabayan, ang lumalabas dito kung ganyan, no, na hindi nyo kayang bigyan ng proteksyon. Si PRRD mga kabayan, bakit kayo takot na takot sa mga Duterte, no? Ito siguro si Bungit mga kabayan, takot malatigo. Kaya ganon siguro mga kabayan, no, dapat no, bigyan niyo ng pagkakataon na makauwi si PRRD kasi unang-una, senior na yan mga kabayan, 80 years old. At ngayon balita butot balat pa mga kabayan. At mayroon pa nga last will na sinasabi. Abay, dapat bilang isang Pilipino, bilang isang tao mga kabayan, alam naman natin na mga Pilipino ay kumbagay maawain, no? At siyempre, pag tanaw ng utang na loob na din, dapat iuwi nyo na. Hindi na yung ganyan na hahayaan nyo pa na dyan abutin. Grabe mga kabayan. Ito talagang isa bagay, yung na-upload nga natin kanina mga kabayan, si Chavit Singson, no? Nasabi niya na nagkaka-Alzheimer yan si Bungit. Di ba? Nagkaka-Alzheimer mga kabayan. Impluensya. Sinong impluensya ni Pangulong Duterte? Hirap na hirap na ngayon tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sa information po ba ninyo, pardon my saying, is he dying? Kasi po, nagbigay ng will. Sa pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero Yung naman reporter na yun, gusto agad mamamatay na. Pwede ba? Yun yung iba malakas pa, meron ng last will testament, 'di ba mga kabayan? Ito naman reporter na to. Yung nga sabi naman ni Ma'am VP. Ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, 'di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At payat. So meaning he's not in good health. And considering his age, very advanced na yun, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Sir, balikan ko lang ito sa Senate leadership. Kasi kahapon, sabi ni Senator G.V. Ejercito. Ayun mga kabayan, yan yung mga pahayag ni Senator Bato patungkol doon sa nasabing butot balat na si PRRD. Dapat naman Bungit makonsensya ka naman ng kaunti. Ikaw nang gumawa ng paraan na mapauwi na si PRRD at yan kumbaga nagmalasakit din sa inyo, no? Dahil kay PRRD napalibing yung tatay mong ilang dekada nang naka-freezer, no? Wala naman nagtangka na ibang pangulo, mga kabayan, maliban kay PRRD. At hindi rin nagpakulong diyan sa nanay mo na matanda na kaya hindi pinakulong ng dating pangulo mga kabayan kasi ang katwiran niya matanda na, hayaan na, wala na rin mga kabayan Sana dapat maisip-isip din nito ni Bungit, no, mabuhusan ng malamig na tubig yan at ng utak niyan mga kabayan ay mag-iba-iba. Mag-iba-iba ang pananaw. At kumbaga magkaroon ka ng humanity mga kabayan. Hindi yung ganyan na sa ganda ng nagawa sa iyo ng dating administrasyon, kundi dahil sa kanila hindi ka magiging pangulo. Kumbaga konting habag naman yung mga kabayan, no? Kasi matanda na yan senior na. At kung talagang babawian na ng buhay mga kabayan, mas maganda sa Pilipinas na lang kaysa doon sa ibang bansa, no?
kumbaga nakakadismaya, no? Yung naririnig natin na ganyan, na yung dating matikas mga kabayan, ngayon yan, butot balat na kumbaga mahina na, nagbibigay na ng last will. Noon mga kabayan talagang yung kaastigan yan, nakita natin. Tapos syempre wala talaga tayong magagawa mga kabayan. Lahat tayo dadating sa panahon na magiging butot balat. Ito sana si Bungit pagka dumating sa ganyang panahon, sana naman may magmalasakit sa iyo. Anyway mga kabayan, hanggang dito lang muna yung video natin. Ingat kayo palagi at syempre huwag nyo kalimutan magbigay ng comment dyan sa comment section. Bigyan nyo ng opinion mga kabayan yung ating mga napag-usapan. At syempre huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share. Nasa ganay mas marami pa yung makapanood ng ating mga video. So anyway, hanggang dito na lang muna mga kabayan. See you sa susunod video. Adjust muna mga kabayan.